Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay matutunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Okay na ako. Gusto ko nang umuwi. Ginamot ng doktor ang aking mga sugat. Ramdam ko ang sakit. Pero mas labis na ang pag-aalala sa akin ni Lola. Baka ano nang mangyari sa kanya kapag nalaman niya to. Nakakunot ang noo at nasa akin ang seryoso nitong mata. Hindi nawala ang galit sa ekspresyon nito. Dito ka na muna, iha. Pinatawag ko na ang Lola Anisha mo. Maya-maya nandito na yon. Si Senyora Patricia na nakaupo sa aking tabi. May pag-aalala sa mukha nito. Nahiya ako sa kanilang tulong sa akin. Naging abala pa ako sa kanila. Maraming salamat po talaga, Senyora. Tiningnan ko rin si Mario. Tipid akong ngumiti sa kanya. Salamat rin, Mario. Hindi ko talaga alam na gano'n ang mangyayari. Pinagkatiwalaan ko pa naman si Mang Damian kasi taga-baryo natin siya. Pumait ang aking sistema. Nahaluan ng galit at lungkot. Hindi na kayo iba sa akin, iha. Lalo na ang lolo at lola mo. Matagal na silang naninilbihan sa angkan. Kaya kahit sa ganito, makatulong naman kami kahit papaano. Malambot ang ekspresyon ng mukha ni Senyora. Hindi mo aakalain na may anak na dahil mukhang bata pa rin at talagang mukha pang dalaga. Mario, what's wrong? Isang babae ang dumating galing sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahan lumapit ang tingin nito sa babaeng iyon. Mistisa at may kulay itim na buhok. Sobrang straight iyon at mukhang malambot. Nakadress na kulay pink ang babae. Umangat ang tingin ko sa mukha nito. The epitome of beauty. Yan ang masasabi ko. Perpekto ang matang malamlam. Mahahaba ang pilik, parang mata ng manika. Malambot ang pulang labi nitong tingnan at may dimple sa kaliwang pisngi. Shallow, gabi na. You should rest. Si Senyora. Nakita ko kung paano iangkla nito ang kamay sa braso ni Mario. Eto pa pala siya, ang babaeng kasama ni Mario sa dalampasigan. Ang nakita kong kahalikan niya. May kumudlit na sakit sa aking dibdib. Sobrang kabog ang naramdaman. Umiwas ako ng tingin at hindi nag-aangat ng tingin pa. May mga binigay na gamot ang doktor at may tinanong sa akin kung okay lang ba ako. Kung walang kahit anong dinadamdam na emosyonal. Kumalat ang nangyaring iyon na parang apoy. Marami nag-alala sa akin, lalo na mga kaibigan ni Lola. Hindi na rin ako lumabas pa at hinintay na lamang ang eskwela. Kinalimutan ko ang masalimuot na nangyari sa akin. Nagpapasalamat dahil naligtas ako kahit papaano. Kinalimutan ang pagnakaw sa akin ni Zek ng unang halik. Kinalimutan maging si Mario. Alam kong hindi malabo ang pagkikita namin dito, lalo na't lupain nila ito. Gusto ko na lamang ituon ng husto ang atensyon sa pag-aaral ko sa college. Tinanggap ko ang scholarship sa akin ni Senyor. Kaya nakapag-aral ako sa napakagandang academy sa aming baryo. May ibang katulad ko na mahirap ang nakapagkokolehiyo dahil sa scholarship. Ang unang araw ng pasukan ay naging masaya at magaan. Marami ako naging kaibigan. Nakakilala sa kurso ko. Grabe yung teacher natin, no? Sobrang terror. Si Princess, isang kaibigan at kapitbahay namin. Mabuti na maagang mag-dismiss Nakukonsumi yung busangot niyang mukha Si Maria, isa sa kaklase ko rin. Maagang dismissal namin sa unang araw ng pasok. Hapon at maganda ang sikat ng araw. Nagsusuko ang aming gate ng maraming estudyante. Nakakasaya talaga ang college life. Masaya kapag maraming kaibigan. Karen, di ba nakapasok ka na sa mansyon ng mga merkado? Tumango ako sa tanong ni Maria. Oo, doon nagtatrabaho si Lolo at Lola Ang swerte mo. Ang gwapo naman kasi na magkapatid Sayang, hindi nagtatrabaho si Mama doon. Nasa Maynila siya. Kumakain kami ng fishball. Naglalakad lang papuntang falls. Nasa tagong bahagi iyon ng niyugan. Dadaan pa sa manggahan at mga bulaklak. Pag nagkapera lang ako, pupunta akong Maynila. Tila pangarap na sambit naman ni Princess. Tinahak namin papuntang falls. Pumitas ako sa rosas at nilagay sa aking tenga. Ngumiti ako kina Maria at Princess na umawang ang bibig. Bagay ba? Nangingiti kong tanong. Ay, ano ba yan? Tanggalin mo nga. Nagmumukha kaming pangit ni Princess Humalakhak si Princess at ako.
Ang ganda mo kasi Karen, nakakainggit. Bagay sa'yo sa Maynila ka. Tiyak pag-aagawan ka doon, mga mayayaman pa. Kontento na ako rito. Masagana dito at malayo sa tukso. Sabi nila, sa mga naririnig ko, ang Maynila raw ay maraming buildings at mga ilaw, lalo na raw ang tukso. Sabi ko at bumusangot. Pero maraming trabaho doon, Karen. Totoo, halos ipatikim na sa'yo yung trabaho doon. Hindi ikaw maghahanap, kundi ang trabaho maghahanap sa'yo. Kontento na ako rito. Tsaka plano ko maging guro sa pampublikong eskwelahan dito. Bahala ka. Basta ako, gusto kong mag-Maynila. Wika naman ni Maria. Nakakaengganyo ang tubig ng sapa. Kulay asul iyon at kumikinang-kinang pa. Kitang-kitang bato sa ilalim nito. Napangiti ako at halos takbuhin naming tatlo ang lupa at isa-isang tinabi ang mga sapatos. Ang ganda, sobra. Manghang sambit ko at mas inakit ang malaking bato upang tuluyang makapunta sa sapa. Napawi ang ngiti ng may makita. Naroon ang isang kubo. Maraming tao roon. Sa dami nila, isa lang ang nakanakaw ng pansin. Si Mario nakasama ang dinig ko'y fiancé niyang si Shelo. Nandoon din si Zeki na pinagtatawanan kasama ang ibang kalalakihan na kasing gisig at gwapo nila. Dinig na dinig ko ang tawanan nila. Tila nagiinuman pa. May kanya-kanya silang kasamang babae. Bigla akong lumamya. Ay, ang swerte natin. Nandiyan ang mga merkado. May bonus pa. Si Maria ay humagikhik. Ang falls ay dinadayo talaga ng mga taga-baryo. Minsan pati ng karatig barangay pa. Kaya natural lang. Dapat. Pero bakit ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko? Umiwas ako. Hindi na sinulyapan pa ang kanilang banda. Dahil isa lang ang kubo rito, napili na lamang namin sa malaking bato. Hinubad na ni Maria at Princess ang kanilang uniform at nagpanty at bra na lang. Wala naman silang dapat ikahiya dahil magaganda ang katawan nila. Agad silang tumalon sa tubig, habang ako, nakaupo pa at tumusok sa fishbowl na dala namin at uminom sa juice. Karen, dali! Ang ginaw ng tubig. Putek, baka maraming ihi na dito. Si Princess kaya humagalpak. Kami sa tawa ni Maria. Ano ka ba? May vitamin sa ihi. La, anong vitamins? Vitamins UTI. Humagalpak sa tawa si Maria habang ako ay nabubulunan. Umeko yung tawa naming tatlo. Napatigil ako at tinignan ang kubo. At nalamang nakatingin ng iilan sa amin. Mabilisan kong iniiwas ang tingin. Bilisan nyo, hapon na oh. Sabi ko sa kanila nang lumangoy-langoy pa silang dalawa. Naaaliw sila sa pamumulot ng iba't ibang kulay ng bato. Wow, ang ganda. Dahil idadagdag ko na naman ito sa mga collection ko para sa bracelet. Hinubad ko ang aking uniforme at nilapag sa bato. Naasiwa ako dahil kulay pink na bra at pink rin yung panty ang suot ko. Lumusong ako sa tubig. Naghahanap ako sa ilalim nito ng iba't ibang bato. Nilagay sa kamay at nilapag sa mga gamit namin sa malaking bato. Napangiti ako sa ganda nito. Lumusong pa ako sa tubig at naaaliw sa ilalim. Marami rin na akong nahawakan nang may humawak bigla sa paa ko. Napasigaw ako sa ilalim ng tubig. Ramdam kong may nainom ako. Agad akong bumalik sa ibabaw ng tubig at nangapa habang habol ang hininga. Sa pagkapa ko may kamay na humawak sa bewang ko. May nulat ang mata at nakitang nakangisi si Zeki. Buwisit ka talaga kahit kailan. Bakit mo yung ginawa? Bigla ako nairita sa presensya niya. Nakataples ito. Kita pong may tattoo ito sa katawan. Medyo batang version ni Mario, kaso pilyo at playboy to. Alam ko marami na akong narinig tungkol sa kanya. Humahalakak ito at kinagat ang ibabang labi. Nakita kasi kita. Medyo napapalayo ka na kaya sinundan kita. Inirapan ko ito at tinulak. Kailan ka pa nag-alala? Kaya ko yung sarili ko. Kaya mo ang sarili mo pero muntik ka nang maghahasa noon. Alam kong galit ka sa akin eh. Pero ang unfair mo naman. Maayos ka naman sa kuya ko tapos sa akin hindi. It hurts. Umaksyon pa ito na tila nasasaktan. Nagmamalasakit lang naman ako. Dagdag pa nito. Hindi naman ako suplada eh. Pero galit talaga ako nang hinalikan niya ako at masyado siyang swabe eh. Lumayo ka na lang sa akin. Nakakairita kasi pag mumukha mo. Oh, parang naglilihi ah. Nabuntis ba kita ng haliko? Shit. Tinula ko na siya ng malakas. Asar na ako sa mga pasaring niya sa akin. Pwede ba? Bakit ba lapit ka ng lapit sa akin? Kung tingin mo madadala mo ako sa mga bulaklak na bibig mo, pwes hindi. Dun ka sa mga babae mo, please. Ramdam ko ang galit at pag-iinit ng aking batok. Nakita ko na tahimik ito at napayo ko sabay tango. Ngumuso siya at tipid na ngumiti sa akin. I'm sorry kung galit ka dahil sa halik.
Masyado ka kasing maganda. Pero hindi ako bato, Karen. Tao rin ako. Pasensya na. Nakaramdam ako ng guilt sa dibdib. Napalunok ako ng seryoso siyang tumalikod. Bakit ako nagigilty at nanghihinayang? Naiinis man ako dahil sa simpatiko nitong ugali. But still, nakokonsensya ako pag ganitong nagiging rude ako minsan kay Zeki. Hindi ko lang talaga gusto yung paghalik niya sa akin na hanggang ngayon hindi ako makamove on. Karen, sasama ka ba mamaya? Birthday ni Eric, invited tayong lahat. Mamayang gabi, mga 6. Ani Princess sa akin, habang sinisikop ang mga libro para bitbitin. Nang mag-college, naging busy ako sa school. Siyempre, para naman hindi sayang yung paghihirap ni na lolo at lola. Saan ba yun gaganapin? Tanong ko rito. Sa may resort daw eh. Nangunot ang noo ko dahil ang lahat na resort ay sakop ng lupain ng mga merkado. Nag-aalinlangan ako sa pagtango, lalo na't hindi ako sure kung papayagan ako, lalo na sa nangyari sa akin noon. Ginawa ng paraan ng mga merkado na maipakulong si Mang Damian kahit nagmamakaawa ang asawa nito. Nanatili akong tahimik at nagpapasalamat sa tulong ng mga ito. Magpapaalam na ako kasi alam mo na masyado nang mahigpit sa akin si Lola ngayon. Anak ng kagawad si Eric. Kaya safe tayo doon. Tsaka hindi ako pupunta kung hindi ka pupunta. Umirap ito at huminga ng malalim. Sige, kita na lang tayo doon. Sige, sabihin ko na rin kay Maria. 3:00 ng hapon nang umuwi ako diretso sa bahay. Naabutan ko si Lolo na nag-iigib sa balon ng tubig. Kaliwat kanan ang hawak nitong balde ng tubig. Lolo, ako na. Pilit kong inagaw pero nilapag nito at ngumiti sa akin. Iniabot nito ang 100 pesos sa aking kamay. Dagdag mo sa baon mo yan, Karen. Umubo-ubo pa ito. Nag-init ang aking magkabilang mata. Matagal na gustong patigilin ni Lola si Lolo sa pagiging hasyendero. Sobra-sobra na rin ang naitulong niya. Ilang taon na rin siyang nagsisilbi doon. Lolo, hindi ba wala na kayong gamot? Sige, akin na. Bibili ako. Umiling ito. Matanda na ako, anak. Tsaka ikaw bata pa. Marami ka pang mararanasan na magagandang bagay dito sa mundong ibabaw. Ako, kahit anong gamot, tatanda pa rin at mamamatay. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Mag-aral lang mabuti. Magiging masaya na ako para sa iyo kung ganon. Umalis ito sa aking harapan at naiwan akong natulala. Kaya nga ako nagsisikap ng mabuti. Babayaran ko yung hirap nila para sa akin. Hindi ako lumaking nakukuha agad ng gusto tulad ng iba. Kailangan pa namin magtrabaho para may makain araw-araw. Kahit itlog at pritong talong lang ang ulam, ang saya na namin sa mesa. Ganun kami kasimple at masaya sa munting bagay na biyaya. 1:00 ng aming hapunan. Habang kumakain na nag-uusap sina Lolo at Lola. Lola, aalis po ako mamaya. Birthday kasi ni Eric. Eric? Sino? Sinong Eric, yung kaklase mo? Ang anak ni Kagawad Lando? Oo, Lola. Sa may resort po. Hindi naman po doon delikado. Sinong kasama mo? Tanong ni Lolo. Marami po kami. Uuwi naman po agad pagkatapos ng kainan. Dapat nating bilhan si Karen ng cellphone. Iyong 1,100. Nako, 1,100? Anisha? Ang mahal. Ngumisi si Lola at pinalo ng sandok ang ulo ni Lolo. Ikaw matanda ka. Unit ng cellphone yon, hindi presyo. Napangiti ako sa asaran ng dalawa. This is what we call priceless. Money can't buy our happiness. Matatagpuan ang kasiyahan sa taong nagbibigay ng saya at nagmamahal sa'yo kahit walang mamahaling material na bagay. Dahil ang pagmamahal ang siyang nahihigit na makapangyarihan sa mundong ito. Maliwanag ang ilaw sa cottage na inukupa nila Eric. May videoke at inuman na ikinabigla ko. May mga banda na walang ilaw. Marahas na ang ihip ng hangin galing sa dagat. Napayakap ako sa sarili ng humaplos sa malamig na hangin sa balat. Mabuti nandito kayo. Si Eric na may dalang inumin. May pagkain doon. Tsaka pasensya na kung may umiinom ha. Huwag niyo na lang pansinin. Happy birthday. Okay lang. Ang foods talaga yung sadya namin. Si Maria na sinaway ko kaagad. Sige, kain ka lang. Pansin ko na may mga hindi kaklase at baka mga anak ng ibang kagawad. Siniko ako ni Princess at tinuro ang isang mesang okupado ng mga lalaki. Grabe makatingin sa'yo oh, type ka ata. Umispid ako at umiling. Kakain lang tayo at uuwi. Pagalitan ako ni Lolo at Lola kapag tumagal ako. Tumango silang dalawa. Ang planong pagkain at pag-uwi ay nauwi sa wala. Naaaliw sa kantahan at usapan ng aking dalawang kaibigan.
Inabutan kami ni Laura ng isang bote ng The Bar at kulay pink iyon. Masarap yan. Lasang strawberry. Promise, hindi yan hard. I immediately shook my head. Hindi ako umiinom. Sige na, itry na natin. Nakainom na ako dati pero tandwa yon. Ship yon. Eto maganda. Sige na. College na tayo. Marami pa tayong parties na mapupuntahan. Natural lang ang pag-inom kaya dapat masanay. Napangiwi ako nang binuksan iyon ni Laura at binigyan kami ng shot glass. Ang iba ay tipsy na at may naliligo na nasa dagat. Halos mamumutla rin ako nang makitang minagkayayaan sa madilim na cottage. Come on, it's part of growing up. Si Laura. Si Laura ay nasa second year college na at pinsan ni Eric. Bali-balitang papalit-palit ng boyfriend. Nakainom na rin si Princess at Maria ng ikatlong shot habang ako ay titig na titig sa likidong nasa loob ng shot glass. Anong lasa? Tanong ko kay Princess. Tamod Kels, humalakhak si Laura at iba sa narinig. Pinalo ni Maria si Princess. Ang bibig mo. Kung nakalasap ka na ng tamod, wag mong inggitin. Nasapo ko na lang ang ulo. Nang nag-cheer sila na uminom ako. Come on, Karen. Inumin mo na lang ito at parang tubig. Sundan mo. Tumango ako at walang pasubaling ininom. Naghiyawan sila hanggang sa lumalim na ang gabi. Kinontrol ang sarili at hindi na nagpadala sa pamimilit nila. Nasa ika-4 lang ako ng shot pero nag-iinit ako. Ramdam ko sa sikmura ang kulo ng inumin at pagkasakit ng ulo. Mas talo akong napapikit na maharamdam ng pagsusuka. Maria, CR lang ako. Alam mo ba? Nasa bandang kanan yon at kaliwa at kanan basta andyan lang yan. Iba na talaga kapag nalalasing. Pinagbabawalan ko na rin silang uminom at nanatili na lang upang mahimasmasan. Kahit naka-jacket ako na nakapatong sa aking dress, ramdam ko pa rin ang pag-iinit. Kaya nang nasa pasilyo, hinubad ko ang jacket at naginhawahan ng makaramdam ng haplos ng hangin. Sapo-sapo ko ang noo habang naglalakad sa pasilyo. Hindi ko talaga mahagilap ang banyo. Yumuko ako at natutop ang noo. Ang sakit talaga ng ulo ko. Alam ko rin na hindi na tama ang lakad ko. Napasinghap na may nabangga. Hala, sorry, nauutal dahil sa kalasingan ng konti. Iiwasan ako at nanatiling nakayuko nang hilahin ako nito sa braso. Umigkas ako pabalik at nahulog ko pa ang jacket. Nanlaki ang mata nang makitang si Mario ito. Walang kahit anong bakas ng emosyon at mukhang galit pa. Napalunok ako. Ilang buwan ko rin siyang iniwasan. Ilang buwan na hindi siya nakita. Pasensya na kuya. Uminom ka? Diin na tanong nito. Natikom ko ang bibig at marahang tumango. Sino kasama mo kung ganun? Kaklase ko. May birthday kasi. Pwedeng padaan? Umigting ang panga nito at walang sabing hinakot ako na parang ikakasal. Napatili ako at kumapit sa kanyang leeg. Saan ka pupunta? Dadalhin kita, sabi nito. Sa heaven kuya, dadalhin mo ako doon? Humahagik ako nang hayaang iwaksi ang tamang tino at patulan ng pagiging lasing. Nanliit ang mga mata nito at supladong umiwas ang tingin sa akin. Lasing ka. Umungol ako at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Ang daya mo. Engaged ka na pala. Natahimik ito. Ramdam kong inilabas niya ako ng resort. Ang daya mo talaga kuya. Nararamdaman ko ang pagbukas ng kotse nito at nilagay niya ako sa upuan nito. Hindi ko pinakawalan ang leeg niya. Bitaw na, hahatid kita. Ang daya mo. Unti-unting nakain ng dilim ang mata ng napapikit. Ang daya, ang sakit. Humina ang boses. Ikaw ang madaya. Bakit siya pa? Siya pa talaga ang nakauna. Huminga ito ng malalim at nakaramdam ako ng pagkalas nito ng kamay ko sa leeg niya. Pinahiga ang aking kinauupuan at hinawi ang hibla ng buhok sa aking mukha. Hanggang doon na lamang iyon, sabi nito at naramdaman ang masuyong paghagka nito sa aking pisngi at pagpatak ng halik sa noo. Saan nga ba mauuwi ang tila isang mainit na gabing ito? Paano nga ba paninindigan ng dalagang si Karen ang kanyang pagkalasing? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.